So ayan mga kadabs, bali meron tayo ditong power meter socket. Yan. Yung specs niya is 250 volts AC and 50-60 Hz. So max load niya is 15 amp, 3,500 watts yung kanyang na din maximum din. So voltage accurate, 1% accurate, current accuracy 2% and power accuracy is 2% din. So ayan, ititest natin tong kiso natin using yung stock ano niya, itong stock battery charger niya na mayroong 72 volts and 20 amp. Yan. 72 volts, 20 amp to 20 volts. Yan. So pinaka-output nito is yan yung 88.5 volts. So yan. So meron tong 50 Hz. Bali naka-plug in na to dito sa ating kiso. Yan. Kiso e-bike, naka-plug in na siya dito. Yung kanyang socket. Itong ating ano ay sasaksak muna natin dito sa extension. Ayan. Tapos kung makikita nyo may time na siya, bali isi-zero natin yan. Zero natin siya. Re-reset ko lang. May ano na din yan. Ayan. May 1,610 kilowatts to this na nagamit na. Ayan. So meron siyang 2. Yan yung mga record niya. So 232.1 volts. So 60 Hz yung ating pinaka-supply. So ito yung kanyang kilowatt na kayang anuhin is 999 yung pinaka-maximum niya. So ayan, bali isi-zero ko muna yung time niya. Re-reset ko muna siya. Ayan, na-reset na siya. So 00 na yung time niya. So lagyan na natin tong ating charger. Yan. So bali yung watts niya is 256.2 watts. So sa time niya is yan. Time 10 seconds to 12. So ito yung ating charger. Stock charging. So ito sa 258 watts. 72 volts, 20 EH. Tapos meron ako dito hindi na siya stock. Upgraded charger na siya. So ito. 72 volts and 50 amp. Yan siya. Yan yung specs niya. 72 volts, 50 EH. And try natin ito yung gamitin. So, yan, plug ko muna ito. So, again, yan yung kanyang wattage ng stock. 261. So, bunutin ko muna. And ito, saksak natin dito. So, yan, napalitan na din pala natin itong socket natin dito. Ito. Kasi, nasira yung spring nun. Tapos, nasunog yung wire. So, ito rin yung may dahilan kung ba't nasunog. Malakas masyado to. So, again, yung specs nito is 72 volts, 50 EH. Stock, ano siya, upgrade na siya. Yan, charge natin. So, yan. 500, 05. 504.7 watts. Sa ano niya, kilowatts niya ganyan.
Sa voltahe naman is nag-down siya ng 229. Kanina is so 60 Hz tong charger natin. Sa ampere is 3.29 amp. So meron tong 50 EH. So nasa 500. Fast charger to mga kadabs. Yan. So yung kinaganda nito is may battery lights indicator siya. So nasa 60% yung kanyang battery charging. So bali 3 yung pupunuin niya. Ito pala ay hindi ko masyado ginagamit kasi ang negative side nito is na force i-charge yung battery. Pero kung nagmamadali ka, halimbawa may lakad ka ngayon or may pupuntahan ka, lowbat yung e-bike mo, needs mo gamitin to kasi nagmamadali ka. Pero kung hindi naman, wala kang lakad, go for stock lang. So ang kinaganda lang nito, advantage is fast charger siya. So yung 5 hours niya is gagawin lang niya ng 2 hours to 2.5 hours. Depende sa battery na usage mo, paggamit mo. Kung na-drain mo, makikita mo naman dito 60% siya. So minsan kasi hindi ko pinapaabot yan ng 20%. Hanggang dyan lang, 40%. So nasa 40% na pala yung battery natin kasi ito charging, papunta siya ng 60% and 100%. So yan, ang kinaganda lang nito is yung nasa-shorter yung time ng pag-charge mo. From 5 hours magiging 2.5 hours or 2 hours. Yung pinaka-faster niya. Tapos ito naman is yung stock is 5 hours lang. 5 hours siya. So mas longer yung pag-charging time niya. So kasi nga stock siya. And mababa yung ampere niya. So yan, 72 volts and 20 EH. Ito samantala ito is yan, 50 EH yan. So sa madaling ito matagal. So matagal siya mag-charge pero safety naman yung ating battery kasi banayad lang yung pagkarga niya. And hindi niya minamadali i-charge yung battery or hindi niya pinaforce. So sa consumption naman ito 3.28 ampere current amp. So sa wattage naman sa low yan. Ito yung high niya. 508 watts. So parang rice cooker na din to. Nasa na din. Paano yung kinokonsume niya. Yan, nag-plot siya sa 498.3 watts. Sa continuous ko lang yung time. Hindi ko na ni-reset. Kasi yan, kinonsume naman talaga natin. And ang gagawin ko is ito may costing din to. Yan siya. Ang gagawin ko ay babalik ko sa stock niya na charging kasi hindi naman ako nagmamadali. Kasi napansin ko lang madali masira yung battery nito kasi since lead acid yung ating battery. Madali niya masira kasi yung mga plates na umiinit. Tapos na-drain agad yung lead acid niya or yung water solution, na-drain agad yung pinaka natin. So sobrang init kasi tina-charge niya ng todo or pino-force niyang ma-charge. So yan, bunutin ko muna to. And balik ko sa So kung may mga nagmamadali kayo, maganda to gamitin sa kasi yung battery ko is stock pa yan. Nasa 72 volts or 12 volts, 28 EH. So 28 EH pa lang by each. So yung kulay red na 12 volts 28 EH stock siya. So pinalitan ko dyan is isa pa lang. At
Maganda to gamitin doon sa mataas na AH. Yung 12 volts 38 AH ito. Kasi sakto lang to doon kasi malaki naman siya at malaki yung kanyang amperahe. So, saktuhan tong charger na to. Tapos, hindi ka matatagalan mag-charge. Ito, since stock yung ating battery, balik natin sa stock na charger. Bali itong time pala, hindi yan gumagana pag nakahugot or walang nakasaksak. Yan. So, sa mga ano dyan, ililink ko na lang yung ano nito sa ating YouTube. Yan. Pag nagsaksak ka or nag-plug in ka, tsaka siya gagana. So, yan, 262 ampere lang. So, halos almost kalahati lang din nito yung consumption. Kasi ito 50 AH, ito is 20 AH. So, mas nasa 400 to 500 watts. Ito nasa 263 watts lang. Yan. So, ang current amp niya is yan natin yung current amp niya. Yan. 1.73 amp. Yan. So, yan yung current ampere niya. Katumbas lang siya ng 4 na electric fan na tig 60 watts. So, ito pala ay may detection to. High current niya na nagamit na. Ito yung pinaka low current niya na nagamit. 13 watts. 13 point yan. LUO. So, yung high niya is yan. HI 508 watts. Ito yan. So, since nireset natin yan. So, yan lang mga kadabs. Medyo mahaba na. So, shout out lang pala doon sa mga user ng e-bike. Sana magkaroon na ng guidelines kung paano i-rehistro yung e-bike natin kasi dumadami na sa kalsada. At saka huwag kayong mag-alala kasi may driver's license naman tayo. And sana sa mga kagaya kong user ng e-bike is sana magkumuha din kayo ng driver's license nyo para all goods sa kalsada.